FIBA World Cup Basketball. Founded 1950. Isa itong liga ng basketball na ginaganap every 4 years. Labanan ito ng sports na basketball kalahok ang iba't ibang bansa na nasa iba't ibang kontinente ng mundo. Kalahok na sa FIBA ang Pilipinas since 1936 at nanalo na tayo ng bronze medal noong 1954 FIBA World Championship. Noong 2007, Samahang Basketball ng Pilipinas or known as SBP established the Gilas Pilipinas program backed by SBP President Manny Pangilinan as a developmental team that aims to qualify in the 2012 Olympics. Ito ay binubuo ng mga top PBA players at kasama sa lineup ay si Marcus Dautit, ang unang naturalized player ng Philippine basketball. Sa madaling salita, ginawang Pilipino para makapaglaro sa ating Philippine team. Magandang umaga sa inyo, ito ulit si Jigger Winner TV. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga naturalized players ng Gilas Pilipinas. Umpisahan natin ang kwento kay Marcus Dautit. Marcus Eugene Dautit. Ipinanganak ito noong April 15, 1980 na ngayon may edad na 43 years old. Marami nang napaglaruan ito. Nung college, ito ay naglaro sa Providence. Nadraft pa nga ito sa NBA noong 2004 para sa second round 56 overall pick ng LA Lakers. Pero dahil sa di ito nakapaglaro ay kinat ito ng Lakers bago mag-start ang season. After ng Lakers, pumirma naman ito sa LA Clippers para sa 2007-2008 season. Pero dahil ito ay hindi nakapaglaro sa first 2 season games, Dautit was waived by the Clippers. Marami ito pinaglaruan sa NBA D-League, sa Basketball League sa Belgium, sa Turkey, Russia, and South Korea. Hanggang nung May 2010 dahil nga naghahanap ang Pilipinas ng big man para maging naturalized player ng Smart Gilas Pilipinas, pinag-tryout nila si Dautit para sa team at nakakuha naman ito, and the rest is history. On January 2014, kinuha ng Gilas Pilipinas ang serbisyo ni Andre Blatch para inaturalize maging Filipino citizen para magkaroon ng Gilas ng legit na sentro all-around player na tutulong kay Junmar Fajardo para sa 5. Isa na din sa dahilan ng pagtapik ng serbisyo ni Blatch, medyo tumatanda na itong si Dautit kumpara kay Blatch na talagang NBA caliber. Blatch Filipino citizenship was approved by the Philippine Senate. Imagine niyo, ganun kamahal ng Pilipino ang larong basketball na handang gawing Pilipino ang isang banyaga at bayaran ng milyon-milyon makuha lang ang tagumpay sa basketball. In 5 games at the World Cup, he averaged 21.2 points, 13.8 rebounds, 1.6 steals per game. Tinulungan ni Blatch ang Pilipinas para sa unang panalo nito sa World Cup after 40 years nang matalo nila ang Senegal. Bago pa man dumating ang 2018 Asian qualifiers for the World Cup under Coach Yeng Giao, SBP President Al Panlilio announced Andre Blatch may not be a part of Gilas Pilipinas' future plans anymore. Sabi nga ni Panlilio, Andre has helped us a lot in the past but I think it's time we move on from him. Ikinalungkot ito ni Blatch. Sabi nga ni Blatch sa interview, inaasahan niya makalaro ulit sa Pilipinas. Hindi nga daw siya pumirma sa China maski maraming offer sa CBA para makalaro sa Gilas. Tinawag pa nga niya na very unprofessional ang pangyayari. Damang-dama daw niya ang pagka-Pilipino pero iniwan lang siya. Kung ako tatanungin nakakapanghinayang itong si Blatch. Itong tumulong sa Pilipinas sa world stage at kitang-kita naman ng performance ng isang Andre Blatch sa FIBA. Suot ang Pilipinas jersey. Isa pa nga ito sa nakirambol against Australia noong 2018 FIBA Basketball World Cup Asian Qualification. Talo pa nga nito ang mga totoong Pinoy na nanahimik lang that moment Well, ganun talaga, walang permanente at wala tayong magagawa sa desisyon since Gilas was trying to put together the strongest possible team. In January 2023, Justin Brownlee became a naturalized Filipino citizen filed by House of Representatives during the 18th Congress. Kilalanin natin si Justin Brownlee. Justin Donta Brownlee, pinanganak noong April 23, 1988 at may taas itong 6'6". Noong high school, ito ay naglaro sa Choctawhatchee High School at 3 naman ang pinaglaruan nito noong college.
Ito ay sa CC of San Francisco noong 2006-2007, Chipola College noong 2008-2009, at noong 2009-2011 sa St. John's. Sa paglalaro niya sa St. John's, ito ay nag-average ng 9.6 points at 1.4 assists per game. Undrafted ito noong 2011 sa NBA draft, kaya ito ay naglaro sa main red clause ng NBA D-League. Noong 2012, ito ay naglaro sa New York Knicks sa NBA Summer League. Pumirma na ito ng contract pero na-waive ito kaya siya ay naging free agent. On November 1, 2013, he was allocated by the Knicks to the Erie Bayhawks team. Isa din itong team sa NBA D-League. Hanggang sa ito ay nakatanggap ng tawag mula kay Cheryl Reyes na ngayon pumanaw na. Isa itong PBA player agent or PBA import agent na nagpapasok ng quality imports sa PBA kagaya ni Ronaldo Balkman at kung sino-sino pa. Nadidinig na daw ni Brownlee ang PBA noon kay Talk and Text import Paul Harris na bagay ang laruan nito sa PBA. Kaya nang tumawag si Reyes sa kanya ay sinubukan na nito ang oportunidad para maglaro sa Barangay Ginebra. Nagkataon kasi na na-injured si Paul Harris na noon ay naglalaro sa Ginebra at si Brownlee ang napiling pumalit dito. Mula noon ay minahal ng Ginebra fan si Brownlee, or maski nga hindi Ginebra fan, napapabilib nito ni Brownlee. Isa na din sa dahilan bukod sa klase ng paglalaro nito ay niyakap nito ang pagiging Pinoy o ang kultura ng Pinoy. Na hindi kagaya ng ibang import na dadating sa PBA na pera at laro lang ang talagang pinunta sa Pilipinas. Maihahalin tulad nga ito kay Sean Chambers na nagbigay sa Alaska ng madaming kampyonato noong 90s na niyakap ang pagiging Pinoy. Si Brownlee ay naging 3-time PBA Best Import of the Conference. Ito ay noong 2018 Commissioner's Cup Best Import, 2021 Governor's Cup Best Import, at 2022 to 2023 Commissioner's Cup Best Import. At ito lang naman ang naibigay ni Brownlee sa Barangay Ginebra. 6-time PBA Champion, 2016 Governor's Cup, 2017 Governor's Cup, 2018 Commissioner's Cup, 2019 Governor's Cup, 2021 Governor's Cup, at 2022-2023 Commissioner's Cup. At sino ba naman ang makakalimot sa buzzer beater nito at para isarado ang serye at magkampyon noong 2016 Governor's Cup kontra Meralco? Parang bihira tayo makakita ng buzzer beater para tapusin ang final series, or wala nga yata. Kinuha rin ito ng San Miguel Alab Pilipinas para maglaro sa Asian Basketball League or ABL noong 2017 to 2018. At naglaro din ito sa Mighty Sports Philippines katandem si NBA veteran Lamar Odom. Ngayon naman, kilalanin natin si Phil-Am sensation Jordan Clarkson. Jordan Taylor Clarkson, born June 7, 1992. May edad itong 31 years old at may taas na 6'5". Ito ay lumaki sa Tampa, Florida. Ang tatay nito ay isang African-American na si Mike Clarkson. At ang nanay na ay isang Filipina-American na si Annette Tulyao Davis. Both his parents served in the United States Air Force at nag-divorce nung siya ay bata pa. Bagamat may lahing Pilipino ang nanay nito, ang talagang purong Pinay, ang lola ni Jordan na si Marcelina Tulyao Kingsolver, na tubong Bacolor, Pampanga. Kaya kung talagang susuriin, 1/4 lang ang pagka-Pilipino nito dahil lola lang nito ang 100% Pinoy. Nakapampangan pa nga. Lumaki si Jordan kasama ang nanay niya at lola niya, kaya sa edad na 12 years old, he was already a holder of a Philippine passport. Kaya perfect na perfect ito sa gilas as a natural born player. Nag-high school ito sa Karen Wagner High School in San Antonio, Texas. Pagdating ng college, dalawa ang pinaglaruan nito. In his freshman, ito ay naglaro sa Tulsa mula 2010 to 2012. Pagdating naman ng May 2012, ito ay nagtransfer sa Missouri. He was named to the Wooden Award Mid-Season Top 25 list in January 2014 and won 3 Southeastern Conference Player of the Week honors. On March 31, 2014, Clarkson declared for the NBA draft, foregoing his final year of college eligibility.
On June 26, 2014, Clarkson was selected with the 46th overall pick in the 2014 NBA Draft by the Washington Wizards. Pero tinread agad ito sa Los Angeles Lakers. Fast forward tayo sa karir ni Clarkson. On February 8, 2018, na-trade ito sa Cleveland Cavaliers. At noong December 24, 2019, na-trade ulit ito sa Utah Jazz. On August 2015, inimbitahan si Clarkson ni Manny Pangilinan para bumisita sa Pilipinas para i-observe ang training ng Gilas Pilipinas at para maging endorser ng Smart Communications na pag-aari din ni Pangilinan. Maglalaro na dapat si Clarkson sa Gilas noon pero nagkaroon ng conflict ang schedule ng pagre-report niya sa mother team niya na LA Lakers kaya naudlot ang paglalaro nito sa bansa. On August 2018, nakapaglaro na si Clarkson suot ang uniforme ng Pilipinas sa 2018 Asian Games. Unang laro ni Clarkson ay kalaban ng China. Umiskor ito ng 28 points pero natalo ang Gilas. Clarkson ended the tournament with a win. Tinalo nila ang Syria with a 29 points performance, earning the Philippines a 5th place finish, its best in 16 years. Ngayong August 2023 ay magaganap ulit ang 2023 FIBA World Cup at si Clarkson ang natasan maging naturalized player ng Gilas. Sari-sari ang opinyon ng mga basketball fans. Yung iba mas gusto si Brownlee. Siyempre mas dugong Pinoy. Mas may chemistry sa players at mas may commitment. Ang tanong ng ilan, para sa bansa ba ang paglalaro ni Clarkson sa Gilas o pera lang ba? Kasi kung pag-uusapan ng pagmamahal sa Pilipinas, sigurado namang mas minahal ni Brownlee ang Pilipinas dahil mula dumating ito sa bansa noong 2016, buong puso nito niyakap ang mga Pilipino. Kasama pa nga nito ang pamilya na dito sa Pilipinas minsan Kumpara kay Clarkson na tinatawag lang naman natin na Pinoy ito dahil sa kalahating Pinoy na nanay niya At lumaki ito at nag-aral buong buhay niya sa Amerika. And come to think of it, never nakatungtong ng Pilipinas ito. Ngayon lang dahil sa offer ng Gilas. At alam nyo ba magkano ang kinita ni Clarkson sa stint niya sa Gilas noong 2018? Para sa kalaman ng nakakarami, para sa 5 laro, binayadan si Clarkson ng tumataginting na 30 million pesos. Oo, 30 million pesos, hindi kayo nagkamali ng pandinig. Kumbaga, sa isang laro, 6 million pesos. Naiintindihan ko na lahat gagawin ng samahang basketball ng Pilipinas para magtagumpay. At syempre, mas dekalidad itong si Clarkson kung pag-uusapan ng talent. Kayo mga kabasketball, tingin nyo ba sapat na ba si Brownlee sa Gilas dahil sa chemistry na dala niya dahil niyakap niya na ng buong puso ang Pilipinas basketball? O doon tayo sa dekalidad na si Clarkson na limpak-limpak na pera ang kapalit? Brownlee, Clarkson, kanino kayo? Komento nyo lang ang opinion nyo sa baba nang mabasa natin. Jigger Winner TV, hanggang sa susunod na basketball stories. Brownlee tumaga. That's fly. Oh! Oh! Wow! Woo! Wow! Oh, wow! Wow! What a way to end! The championship! Castleberry rises up at the horn. Takes the foul, Bowler. Now up top, keeps it for JB. Brownlee attacks middle. Let's look at this again. Hand off by Scotty Thompson. Brownlee getting into the lane. Over Itabas. That's a long range box. That doesn't go. Jordan Gotta shoot it. pulls up from halfway. Gets it the ball! Gonna count. That definitely should count. And Jordan Clarkson injects